Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ang iyong feedback ay makakatulong sa akin na mapabuti at pagandahin pa ang mga sumusunod na kwento. Maraming salamat po. Umiikot ang kwento si Ana, isang guro na bagong talagang sa isang pampublikong paaralan sa baryo. Pakinggan natin ang kwento ngayong araw. Ako si Ana, at ito ang unang araw ko bilang guro sa isang pampublikong paaralan sa isang baryo na hindi ko pa kilala. Malayo ito sa syudad kung saan ako lumaki at nag-aral, kaya't hindi ko alam kung anong uri ng buhay ang sasalubong sa akin dito. Nang ako'y italaga ng DepEd sa lugar na ito, walang nagawa kundi tanggapin. Bahagi ng tungkulin ng isang guro ang paglingkuran ang kahit anong komunidad. Kaya narito ako ngayon, nakatayo sa harap ng isang gusali na halatang ipasa na ng panahon. Dala ang kaunting gamit, libro at mga pangarap na magturo. Mainit ang araw at kumikislap ang bubong na yero ng lumang gusali. Ang paligid ay may malalaking puno ng akasya na tila mga higanteng nagbabantay sa buong paaralan. Sa isang sulok, may mga estudyanteng naglalaro ng patintero at ang ilan na may nakaupo sa lilim habang nagtatawanan. Ang ingay ng mga bata ay nagbibigay buhay sa lugar, ngunit nang tanungin ko ang punong guro kung saan ako ma-assign, tila natuyo ang sigla ng damdamin ko. Ma'am Ana, sa ngayon, wala tayong bakanting silid kundi ang Part B. Matagal nang hindi ginagamit iyon pero kailangang ayusin para sa'yo, sabi ng punoong guro, si Gininga Reyes. Napakunot ako ng noo. Bakit po hindi ginagamit? Nag-aatubili siyang nangungumiti. Matagal na kasing kulang sa estudyante ang section na yon. Isa pa, luma na ang pasilidad. Pero ayos lang ma'am, malinis naman siguro kung papalinis natin. Wala na akong nagawa kundi sumunod. Dinala ako ng janitor na si Mang Lando sa silid. Habang naglalakad kami sa pasilyo, napansin kong mas malamig ang hangin sa bahaging yon ng gusali. Ang sahig ay gawa sa kahoy na nag-iingay sa bawat hakbang namin. Nang buksan ni Mang Lando ang pinto, bumungad sa akin ang alikabok na halos magtaboy sa aking paghinga. Pasensya na ma'am, matagal na talagang hindi nagagamit to. Linisin na lang natin, sabi niya sabay punas ng panyo sa kanyang noo. Pumasok ako, hawak ang aking bag. Sa gilid ng silid ay may mga lumang mesa at upuan na pinagpatong-patong. Ang pisara ay kupas at may mga guhit ng chalk na hindi na nabura ng buo. May mga lumang kurtina sa bintana na kupas na rin sa araw. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang katahimikan ang bumabalot sa lugar. Nagpasya akong tulungan si Mang Lando sa paglilinis. Pinunasan namin ang mga mesa, inayos ang mga upuan, at binura ang mga lumang sulat sa pisara. Halos 2 oras ang lumipas bago medyo maayos ang itsura ng silid. Huminga ako ng malalim, sinubukang tanggapin na dito ko itutuloy ang aking tungkulin. Maam, mag-ingat ka lang dito kapag hapon. Biglang sabi ni Mang Lando bago siya umalis. Napatingin ako, bakit po? Umiling siya at umiwas ng tingin. Basta, huwag ka na lang masyadong magtagal. Iniwan niya akong nagtataka, ngunit binaliwala ko iyon. Siguro'y biro lang, lumipas ang oras. Nagsimula na ang klase ko at nakilala ko ang mga estudyanteng itinuka sa akin. Mga batang masayahin at puno ng tanong, gaya ng inaasahan. Natapos ang buong araw na maayos naman, ngunit nang humapon na at magsiuwian na sila, biglang bumigat ang katahimikan sa loob ng silid. Naiwan akong mag-isa upang mag-ayos ng lesson plan. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang sinag na pumapasok sa bintana ay nagiging kahel hanggang tuluyang nagdilim. Sa gitna ng katahimikan, may narinig akong tunog mula sa likod ng silid. Ha ha ha! Tila tawanan ng mga bata. Napatigil ako sa pagsusulat na palingon. Wala namang tao. Binaliwala ko at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Ngunit ilang minuto pa'y muling bumungad ang tunog. Ngayon ay mas malinaw,
yapak ng mga batang tumatakbo, tunog ng bola na gumugulong. Hello? Tawag ko. Pilit na pinatatag ang boses. Wala namang sumagot. Tumayo ako at nilibot ang silid. Wala akong nakita. Ngunit nang lumapit ako sa pisara, nanlaki ang mga mata ko. May mga bagong guhit ng chalk na hindi ko isinulat. Maliliit na linya, parang guhit kamay ng bata. At sa gitna, malinaw na nakasulat, huwag umalis. Napaatras ako, halos mabitawan ang hawak kong lesson plan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman, takot, gulat, o pagkahilo. At sa mismong sandaling yon, ang kurtina sa bintana ay biglang gumalaw kahit walang hangin. Tumakbo ako palabas ng silid, dala ang kaba sa dibdib. Sa pasilyo, naabutan ko si Mang Lando na naglalak ng pinto ng kabilang silid. Halos hindi ako makahinga nang sabihing, Mang Lando, may narinig ako at may nakasulat sa pisara. Hindi siya nagulat. Pagkus tumingin lang siya sa akin, seryoso ang mukha. Sabi ko sa'yo, Maam, huwag kang magtagal dito kapag hapon. At doon ko lang naramdaman ang kilabot ng unang babala na ang silid Watby ay hindi simpleng lumang silid-aralan, kundi may nakatagong kwento na pilit na bumabangon sa bawat dapit hapon. Kinabukasan, dumating ako sa paaralan na may halong kaba at pananabik. Sa isang bahagi ng isip ko, gusto kong isipin na baka guni-guni lang ang lahat ng nangyari kahapon. Pagod lang siguro ako o dala ng unang araw kaya masyado akong sensitibo. Pero sa kabilang banda, malinaw na malinaw pa rin sa alaala ko ang tunog ng tawanan, ang yabag ng mga batang wala naman doon, at ang salitang nakasulat sa pisara, huwag umalis. Pagdating ko sa silid 4B, normal naman ang lahat. Maliwanag, pumapasok ang sinag ng araw sa bintana at ang mga estudyante masigla. Pinilit kong maging kalmado at ipinukus ang sarili ko sa pagtuturo. Ang mga bata ay tila walang kamalay-malay sa mga nangyari kahapon. Nakikisabay sila sa talakayan, nagtatawanan at nakikinig. Ngunit sa bawat sandaling tinitingnan ko ang pisara, hindi mawala sa isip ko ang nakasulat kagabi. Nang sumapit ang tanghali, nagpasya akong puntahan ang library. Doon ko naabutan si Miss Pilar, ang librarian. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang mesa, nakasalamin at nakatutok sa pagbabalik ng mga libro. Nilapitan ko siya. Ma'am Pilar, magali isa kamagalang kong bungad. Pwede ko po bang itanong kung may records kayo tungkol sa lumang silid 4B? Parang may kakaibang naramdaman ako kahapon. Napatigil siya, tinanggal ang salamin at tumingin sa akin ng diretsyo. 4B? Aniya. Matagal nang walang nagtatanong tungkol diyan. Bakit po? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Kung hindi ka matatakutin, ikukwento ko. Dekada 70, may malaking sunog na tumupok sa bahagi ng gusali. Doon mismo sa silid, Ward B, may mga batang naiwan. Hindi sila nakalabas dahil nasarhan ang pintuan. Lahat sila'y namatay. Nanlamig ako. Mga estudyante po! Tumango siya. Oo, simula noon, bihira na ang gumamit ng silid na iyon. Maraming guro at janitor ang nagrereklamo ng mga naririnig na yabag, tawanan, at minsan may nakikitang mga anino ng mga bata. Napatigil ako, hindi alam ang isasagot. Ang mga narinig kong tawanan kagabi, iyon pala'y matagal ng misteryo sa paaralan. Pagbalik ko sa klase, mas naging mapagmatsyag ako. Pinakikiramdaman ko ang bawat kaluskos, bawat tunog. Nang matapos ang araw, nagsiuwian na ang mga estudyante. Pinilit kong manatili kahit takot ako dahil gusto kong malaman kung totoo nga ang sinasabi nila. Bandang 5:00, tahimik na ang buong gusali. Habang inaayos ko ang mesa, biglang gumulong mula sa isang sulok ang isang lumang guma. Iyong ginagamit sa larong luksong baka. Dahan-dahan itong huminto sa gitna ng silid. Napatayo ako, nakatitig. Kasunod noon, may mga yapak na marahang lumabas mula sa likod ng kurtina.
Maliliit na paa, malinaw na malinaw ang bakas sa alikabok sa sahig. Isa, dalawa, tatlo. Parang maraming bata ang naglalakad, ngunit walang nakikita ang mga mata ko, tanging tunog lang at bakas ng mga yapak. Mayroon ba rito? Mahinahon kong tanong, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa halip na sagot, may biglang humagikhik, tunog ng batang babae. Nilingon ko ang bintana at halos mabitawan ko ang hawak kong libro. May aninong sumilip mula roon, maliit, parang batang babae na may suot na lumang palda. Ang laylayan ng kanyang uniforme, bully, may bakas ng pagkasunog. Ang buhok niya'y nakatabing sa kalahati ng kanyang mukha, ngunit malinaw kong narinig ang mahina niyang bulong. Maam, napatakbo ako palabas ng silid, halos madapa sa hagdan. Sa hallway, sinalubong ako ni Mang Lando. Ano na naman, Ma'am Ana? May bata, may anino sa bintana, nakita ko. Halos pasigaw kong sabi. Humigpit ang hawak niya sa walis na dala. Sabi ko na nga ba, huwag ka nang magtagal kapag hapon, hindi ka nila papakawalan kung lagi kang nandon. Huminto ang oras para sa akin. Ang silid na iniata sa akin ay hindi lang basta lumang silid-aralan. Ito'y puntod ng mga batang hindi kailanman nakalabas sa apoy. At ngayong malinaw na nila akong pinapakita ng kanilang mga anyo, hindi ko alam kung humihingi sila ng tulong o hinihila na rin nila ako papasok sa kanilang mundo. Sa sumunod na araw, maaga akong dumating sa paaralan. Hindi ako makatulog ng mahimbing kagabi dahil paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang nakita kong anino ng batang babae sa bintana ng silid 4B. Ang bulong niyang ma'am ay parang sumisiksik sa tenga ko, umuukit sa alaala, para bang hindi iyon imahinasyon. Totoo siya o totoo silang lahat. Bit-bit ko ang tapang na pilit kong isinusuot, pumasok ako sa silid. Maliwanag pa at sumasalubong ang mga huni ng ibon sa labas. Pinilit kong gawing normal ang lahat. Nagturo ako, nag-discuss, pinasagot ang mga bata sa kanilang activity sheets. Pero habang nakaharap sila sa pisara, napansin kong ang isa sa kanila'y nakatingin sa sulok, parang may nakikita. Ano yon, Miguel? Tanong ko. Umiling siya, pilit nang umingiti. Wala po, ma'am. Pero alam kong may nakita siya. Pagtapos ng klase, nagpaiwan ako sa silid. May hinahanap ako, anumang pahiwatig tungkol sa nakaraan. Binuksan ko ang lumang aparador sa gilid. Doon, sa ilalim ng mga lumang papel at sirang libro, may nakita akong makapal na talaan. Class record. Nakalagay sa pabalat, Shapet Pash Advisor, Miss Teresa, 1971. Nabuksan ko ang record, doon nakalista ang mga pangalan ng mga estudyante, pati na rin ang kanilang mga grado. Ang huling markang nakasulat ay sa buwan ng Abril at pagkatapos ay wala na. Sa pinakadulo, may nakadikit na lumang litrato ng klase. Isang larawan ng mga batang nakaupo sa kanilang mesa. Nakangiti, kasama ang isang guro, si Miss Teresa. Nanlamig ako habang tinititigan ang litrato. Parang may mali. Ang ilang batay tila hindi nakatingin sa kamera kundi diretsong nakatitig sa akin. At ang batang babae sa unahan, ang itsura niya'y halos tugma sa aninong nakita ko kagabi. Nagpatuloy ako sa paghahalungkat. Sa gilid ng record, may maliit na papel na natupi. Binasa ko, guhit kamay iyon, parang sulat ng bata. Hindi kami nakalabas. Nasunog kami dito. Ma'am, tulungan mo kami. Napaupo ako sa upuan, nanghihina. Bandang 5:00, nagpasya akong manatili muli. Gusto kong makita kung may mangyayari ulit. At hindi nga ako nabigo. Habang papalubog ang araw, unti-unting lumalamig ang hangin sa silid. Ang mga kurtina'y gumagalaw kahit sarado ang bintana. Mula sa likod ng klase, may narinig akong mahinang kaluskos. Nang lingunin ko, may bakas ng mga paa sa alikabok sa sahig. Maliliit na yapak ng bata. Unti-unti silang dumarami.
papalapit sa mesa ko. Ma'am! Napasigaw ako. Sa refleksyon ng bintana, nakita ko ang isang batang babae na nakatayo sa likod ko. Ang uniforme niya ay kupas at may sunog sa laylayan. Ang buhok niya ay nakatakip sa kalahati ng mukha, ngunit malinaw ang kanyang mga mata, malungkot, nagmamakaawa. Pagharap ko, wala na siya. Ang naiwan lang ay malamig na hangin at mabangong amoy ng kandilang napundi. Nang muling bumalik ang katahimikan, tumingin ako sa pisara. Doon, nakasulat gamit ang puting chalk. Ma'am, ilabas nyo kami. Nanginig ang buong katawan ko. Ang mga batang ito ay hindi lamang nagpapakita. Sila ay nananawagan at ako, sa ayaw man o sa gusto, ay pinili nilang makarinig. Hindi na ako mapakali matapos ang mga nangyari sa loob ng silid 4P. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko sa gabi, nakikita ko ang mukha ng batang babae na tila nagmamakaawa at ang mga mata niyang laging nakatuon sa akin. Wala na akong masyadong ganang kumain at kahit ang mga estudyante ko'y napapansin ang kakaibang katahimikan ko. Ngunit alam kong hindi ko puwedeng ipagsawalang bahala ang lahat. May dahilan kung bakit ako ang nakakarinig at nakakakita sa kanila. Isang gabi, nagpaiwan akong muli. Sa pagkakataong ito, lako ang aking maliit na notebook at ballpen. Nagdesisyon akong isulat ang bawat maririnig at makikita ko. Gaya ng isang obserbasyon. Maaga pa, mga 5:00 ng hapon, nagsimula na ang kakaibang lamig na bumabalot sa silid. Habang unti-unting dumidilim, napansin kong ang mga kurtinay gumagalaw na naman. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang mga tunog ng mga yapak, tumatalbog sa sahig na kahoy, paikot-ikot, parang mga batang naglalaro ng taguan. May narinig pa akong halakhak, halong saya at lungkot. Lakas loob kong binanggit, kung nandito kayo, sabihin niyo sa akin ang pangalan niyo. Tahimik. Ilang saglit lang, biglang kumalabog ang luma at kalawangin na kampana sa quadrangle. Halos 2 dekada nang hindi iyon gumagana. Sabi ni Mang Lando, ngunit ngayong gabi, dinig na dinig ko ang malakas nitong kalansing. Napatakbo ako sa bintana. Sa liwanag ng kidlat, nakita ko ang ilang anino ng mga bata sa quadrangle. May nagtatakbuhan, may nagkukubli sa likod ng puno. May nagbabatuhan ng bola. Para silang totoong naron, ngunit ang mga katawan nila'y yari lamang sa aninong niluluwal ng kidlat. Hindi ko na napigilan ang sarili. Bumaba ako at lumabas ng gusali. Ang ulan ay nagsisimula ng bumuhos, ngunit nakikita ko pa na rin ang mga figura. Sa gitna ng quadrangle, isang batang babae ang nakatayo, nakapako ang tingin sa akin. Siya ang nakita ko sa silid, ang may sunog na laylayan ng uniforme. Lumapit ako, nanginginig. Nang abutin ko siya, naramdaman kong malamig na malamig ang kanyang kamay, parang yelo. Ngunit mahigpit ang kapit niya sa akin. Maam, bulong niya, halos hindi marinig sa ingay ng ulan. Tulungan niyo kami. Bago ko pa siya masagot, biglang sumirit ang amoy ng usok. Paglingon ko, nakita kong mula sa mga silid ng lumang gusali ay may lumalabas na maitim na abo, umaagos papunta sa quadrangle. Pumapasok ito sa mga anino ng mga bata at isa-isa silang naglaho, hinigop ng abo. Hintay! Sigaw ko, pero wala na akong nahawakan. Nang muling kumidlat, ako na lang mag-isa ang nasa gitna ng quadrangle. Ang kampanay biglang tumigil sa pagtunog, ang ulan ay patuloy at ang buong paligid ay tahimik na muli. Ngunit sa ilalim ng pintuan ng silid 4B, kahit malayo ako, nakita kong umaapaw ang maitim na abo na para bang may sinusubukang lumabas. Takot na takot akong bumalik sa aking tirahan. Ngunit malinaw na malinaw sa isip ko, may iniwan silang pahiwatig, ang abo at ang kandadong pinto. Kinabukasan, kinausap ko si Tito Ben, isang retiradong gwardiya
na matagal nang nakatalaga sa paaralan. Sa umpisa, nag-alangan siyang magsalita. Ngunit, nang banggitin ko ang abo at ang kampana, napabuntong hininga siya. Alam ko ang nangyari noong gabing iyon, bulong niya. Sinabihan kaming huwag buksan ang pinto ng silid kahit may sigaw ng mga bata, may utos mula sa itaas, at natakot kami. Ang pintuan ay ikinandado ng bakal at hindi na sila nakalabas. Napatulala ako. Ibig sabihin, sinadyang hindi sila iligtas? Tumango siya, mabigat ang mukha. At simula noon, walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na magkwento. Hanggang ngayon, bumabalik ang mga kaluluwa ng mga batang iyon, humihingi ng hustisya. Pag-uwi ko, dala ko ang bigat ng kwentong iyon. Naisip ko, marahil hindi lang sila basta nagpapakita upang manakot. Sila'y nagbabalik upang ipaalam ang totoo. Ngunit kinagabihan, habang sinusulat ko ang lahat ng aking natutunan, may narinig akong kaluskos sa loob ng aking silid. Paglingon ko, may lumang susi na nahulog mula sa kisame, diretso sa ibabaw ng aking mesa. Pinulot ko ito. Kalawangin, mabigat, at may nakaukit na maliit na titik. AVR, exit. Napahawak ako sa dibdib ko. Kung anuman ang ibig sabihin nito, malinaw ang isa. Nagsisimula nang magpakita ang mga sagot. At baka ito ang susi hindi lang sa isang pinto, kundi sa paglaya ng mga batang nakakulong sa apoy ng nakaraan. Magdamag kong hawak-hawak ang lumang susi. Hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniikot sa palad at iniisip kung saan ito babagay. Ang inukit na salita sa bakal, AVR exit, ay parang misteryosong palatandaan. Sa unang tingin, baka ito'y para lamang sa lumang pintuan ng audiovisual room ng paaralan. Ngunit bakit kailangang lumitaw ito sa aking silid? At bakit ngayon? Kinabukasan, maaga akong dumating sa paaralan. Sinubukan kong kumustahin si Mang Lando na laging may alam sa mga pasikot-sikot ng gusali. Nakaupo siya sa ilalim ng akasya, nagwawali ng mga tuyong dahon. Mang Lando, mahina kong simula. May tanong lang po ako. Alam niyo ba kung saan ang AVR exit? Napatigil siya, napatingin sa akin na parang may naalala. Bakit mo tinatanong iyan, ma'am? Nagpakita ako ng ngiti pero nanginginig ang loob. May nahanap lang akong lumang susi kagabi. May nakaukit na ganon. Kumunot ang noo niya, saka siya bumuntong hininga. Matagal nang sarado ang AVR ng paaralan. Hindi na ginagamit simula nang masunog ang bahagi ng gusali. At ang exit na tinutukoy mo, iyon ang pintuan na sinasabing huling daanan ng mga batang naiwan. Pero hindi nila nagamit. Nanindig ang balahibo ko. Bakit po? Lumapit siya sa akin at bumulong kasi sinadyang ikandado. May nagsabi na bawal buksan at natatakot ang mga guwardiya na suwayin ang utos. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang susi sa kamay ko, ito marahil ang ginamit o dapat gamitin upang mailigtas sila. Ngunit bakit nasa akin ngayon? Sino ang nagbigay? Nang matapos ang klase, huli akong nagpaiwan. Ang mga estudyante ko'y nagmamadaling nagsiuwi at ako na may nagtungo sa lumang AVR na nasa pinakadulo ng gusali. Madilim ang pasilyo, halos wala nang pumapasyal doon. Ang pinto ng AVR ay malaki at bakal ang pagkakagawa, puno ng kalawang at mga bakas ng nasunog na kahoy sa gilid. Inilapit ko ang susi. Sa una, nag-aalangan ako, pero isinuksok ko ito sa seradura. Kumalansing ang bakal at laking gulat ko nang umikot ito ng maayos, parang hinihintay ang mismong susi. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa akin ang isang makapal na alikabok, amoy ng usok na kahit ilang dekada na'y nakabaon pa rin. Sa loob may mga upuan na luma at sunog ang ilan. Ang sahig ay puno ng abo. Sa gitna ng silid may nakahilerang projector na sirang-sira na, ngunit tila nakatingin pa rin sa puting dingding na ngayoy puno ng mga itim na bakas.
Habang naglalakad ako sa loob, nakarinig ako ng mahihinang yabag. Tumigil ako, nagpakiramdam, muli may tawanan, mga batang naglalaro, masaya pero halong lungkot. Ano ba talaga ang gusto nyo? Tanong ko, halos pabulong. Sa mismong dingding kung saan dapat pinapakita ang pelikula, unti-unting nabuo ang mga hugis ng mga bata. Para silang aninong isinulat ng usok, unti-unting lumalapit sa akin. Ang isa sa kanila'y lumapit, isang batang lalaki na may hawak na laruan. Maam, tulungan niyo kami. Hindi kami nakalabas. Nandito pa kami. Napasapu ako sa dibdib. Paano ko kayo matutulungan? Itinuro niya ang kisame. Doon, nakapaskil pa ang lumang signage ng exit, ngunit natatakpan ng bakal na barandilya. Hindi sila makalabas kahit nasa pintuan na. Biglang umihip ang malamig na hangin at ang abo sa sahig ay gumalaw, bumuo ng salita, tulong. Kinabukasan, nagpasya akong magtanong muli. Nahanap ko si Aling Sean, dating nurse ng paaralan na matagal nang retirado, ngunit minsan ay dumadalaw pa. Pinakita ko sa kanya ang class record at litrato ng batch na naiwan sa sunog. Lumungkot ang mukha niya. Mga inosenteng bata, wala silang kalaban-laban. Noong gabing iyon, narinig namin ang sigaw nila mula sa AVR, pero nakatali ang pinto ng bakal. Ang sabi ng dating punoong guro, huwag buksan. Baka raw lumakas ang apoy at madamay ang buong gusali. Siya ang nag-utos? Tanong ko nanginginig. Tumango siya. Oo. At ang mga guro takot sumuway. Si Miss Teresa, ang advisor nila, ang huling nakitang nasa labas ng AVR. Siya mismo ang nakitang nagkandado ng pinto, dala ng utos. Nanlaki ang mata ko. Ang pangalang iyon, si Miss Teresa. Siya ang nasa litrato bilang guro ng klase at siya ang tila binabanggit ng mga bata sa kanilang mga bulong. Kinagabihan, bumalik ako sa silid 4B. Ang mga mesa ay parang kusang nakaayos ayon sa pagkakaupo ng mga estudyante sa class picture. Nakareserba ang isang silya sa harap at sa mesa nito ay may nakasulat sa alikabok, Miss Teresa. Napatigil ako, biglang lumamig ang paligid at ang mga kandila na dala ko ay sabay-sabay na namatay. Sa dilim, may tunog ng chalk na sumusulat sa pisara. Nang sindihan ko ang flashlight, nakita kong may bagong salita sa pisara. Hindi niya kami niligtas. Nanginig ako pero hindi ko maiwasang mapaluha. Hindi lamang mga bata ang nakakulong sa alaala ng paaralan. May kasalanang nakabaon, isang guro na tumupad sa utos, kahit kapalit ang buhay ng kanyang klase. Sa sandaling iyon, mula sa gilid ng silid, may narinig akong tikatik ng bakal na parang bumubukas. Nang lingunin ko, may lumang susi na muling nahulog mula sa kisame, iba sa nauna. Ito'y may marka naman ng salitang faculty. At sa pinakadilim ng silid, isang figura ng babaeng guro ang dahan-dahang lumitaw, nakatingin sa akin. Basang-basa siya ng usok, namumula ang mga mata at mahigpit ang hawak sa isang susi. Ma'am Teresa? Mahina akong tanong. Ngunit imbes na sumagot, ibinuka niya ang bibig at mula rito'y lumabas ang usok na pumuno sa buong silid, kasabay ng isang sigaw na bumalot sa buong paaralan. At doon ko lang naunawaan, hindi pa nagsisimula ang totoong kwento ng mga batang ito. Ang susunod na hakbang ay harapin ang guro nilang minsan nilang minahal at siya ring naging dahilan ng kanilang pagkakakulong sa apoy. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng gabing iyon. Ang alaala ni Miss Teresa, ang figurang nakita ko sa sulok ng silid 4B, ay paulit-ulit na gumugulo sa aking isip. Ang kanyang mga mata, namumula, puno ng lungkot at pagsisisi, ay tila sumusunod saan man ako magpunta. At ang usok na lumabas mula sa kanyang bibig, iyon ang nagpatunay na hindi basta imahinasyon ang lahat. Kinabukasan, bago pa man sumikat ng tuluyan ng araw, nagpasya akong bumalik sa paaralan. Nasa dibdib ko ang dalawang lumang susi, ang may tatak na
EAVR, exit, at ang isa pa na may nakaukit na faculty. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero ramdam ko na ito'y mga pahiwatig na ibinibigay ng mga kaluluwa mismo. Pagdating ko, sinalubong ako ng katahimikan. Ang ibang guro'y nagsisimula pa lang maghanda ng kanilang klase at ang mga estudyante ay dumarating pa lamang. Ngunit hindi ako dumiretso sa silid. Sa halip, tinungo ko ang faculty room. Ang pinto nito'y gawa sa kahoy na halatang luma at may amoy ng lumang papel. Inilapit ko ang susi. Hindi ko alam kung anong aasahan, pero laking gulat ko nang bumukas ito ng dahan-dahan, na para bang inaanyayahan ako. Sa loob, puro lumang mesa, aparador at mga cabinet na puno ng alikabok. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, tila hindi na naayos mula pa noong dekada 70. Isa-isang lumapit sa akin ang mga alaala, ang mga larawan ng mga dating guro sa pader, at sa gitna isang frame na may nakasulat, "In loving memory of class 1971. Napalunok ako. Sa ilalim ng frame, may lumang sobre na nakadikit pa sa gilid. Dahan-dahan ko itong kinuha. Nang buksan ko, naroon ang sulat. Ako si Teresa. Ako ang guro nila. Pinilit kong suwayin ang utos, ngunit hindi ko nagawa. Ang mga susi ay nasa akin, ngunit natakot ako at nang isara ang pinto, narinig ko ang kanilang iyak hanggang sa huling sandali. Hindi ako nakapagsalita dahil ako mismo'y binalaan ng punong guro. Hanggang ngayon, ang bigat ng aking kasalanan ay hindi nawawala. Patawarin niyo ako. Nalaglag ang sulat sa kamay ko. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang bintana ng faculty room at pumasok ang malamig na hangin. Sa ibabaw ng mesa, lumitaw ang mga bakas ng tiyok bagamat walang pisara roon. Nabuo ang mga salita, "Hindi pa tapos." Kinagabihan, nagdesisyon akong magdaos ng maliit na panalangin. Naisip ko, baka kailangan ng mga kaluluwa ng kaunting dasal para mag-inhawahan. Dinala ko ang ilang kandila at inilagay sa gitna ng silid 4B. Binasa ko ang mga pangalan ng mga estudyante mula sa class record. Isa-isa, mahina ngunit malinaw. Habang binabanggit ko ang mga pangalan, napansin kong ang mga upuan ay unti-unting umaayos ng kusa. Isa-isang kumalansing, tumapat sa kanilang dating ayos sa lumang litrato, hanggang sa lahat ay nakahanay na, parang muling nabuo ang klase ng 1971, ngunit may isang silyang na natiling bakante. Sa mesa nito'y nakasulat gamit ang abo, "Miss Teresa." Tumindig ang balahibo ko. Ang guro mismo'y kabilang sa ritual at hindi ko alam kung siya'y magpapasalamat o magagalit. Ilang minuto pa, narinig ko ang mabigat na yabag. At mula sa pintuan, lumitaw siya, si Miss Teresa, basang-basa ng usok, nakatingin sa akin. Hindi na siya nagngingit-ngit. Sa halip, puno ng luha ang kanyang mukha. "Ana," wika niya tinig na halos paos, "salamat sa ginagawa mo. Ngunit hindi sapat ang panalangin. Kailangan nilang malaman ang katotohanan. Hanggang ngayon, nakatali kami sa kasinungalingan." "Ano po ang totoo?" tanong ko, nanginginig, na hindi aksidente ang sunog na ang punong guro noon, si G. Alvarez, ang nag-utos na ikandado ang pinto. May itinatago siya, may ayaw siyang lumabas. At ako ang naging kasangkapan. Hanggang ngayon, ako'y nakakulong sa aking kasalanan. Naluha ako. "Ano ang gusto niyong gawin ko? Ilantad mo ang lahat. Hanapin mo ang mga tala. Ipakita sa mundo na hindi aksidente ang nangyari. Doon lang kami makakalaya." Bago pa ako makasagot, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga kandila'y sabay-sabay na namatay. At sa dilim, narinig ko ang sigaw ng mga bata, mas malakas kaysa dati. "Ma'am, tulungan niyo kami." Nang bumalik ang liwanag, wala na si Miss Teresa. Ako na lang mag-isa, nanginginig, hawak ang mga susi. Ngunit sa pisara, may naiwan siyang isinulat gamit ang hindi ko alam kung tiyok ba o usok.
hanapin ang aklat ng mga guro. Kinabukasan, sinimulan kong saliksikin ang lumang library. Doon sa pinakadulong estante, may natagpuan akong makapal na ledger. Faculty Logbook, 1971. Binuklat ko ito at sa huling pahina, naroon ang pirma ni G. Alvarez. Nakalagay, "Nagtagumpay tayo, walang makakaalam." Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ito. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Paglingon ko, isang batang lalaki ang nakatayo, may suga, tipa sa noo at mahinang bulong. "Maam, nakita mo na! Huwag mo kaming ipagkanulo." At kasabay nito, biglang nagsara ang lahat ng bintana ng library at ang logbook ay biglang umapoy kahit hindi ko hinahawakan. Ang usok ay umikot sa paligid at naramdaman ko na naman ang amoy ng sunog mula sa nakaraan. Ngunit sa gitna ng lahat, malinaw na ang kanilang mensahe. Hindi panalangin lang ang kailangan nila, hustisya. At ako lamang ang natitirang daan upang marinig ang kanilang kwento. Nang makalabas ako ng library, hingal na hingal at nanginginig pa ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung paano ko naitapon ang nagliliyab na logbook sa sahig, ngunit kahit abo na lamang ang naiwan, nakatatak pa rin sa alaala ko ang nakasulat doon. Nagtagumpay tayo, walang makakaalam. Lagda ni G. Alvarez, ang dating punong guro. Ang lahat ay nagiging malinaw, hindi aksidente ang sunog. Isang desisyon ang ginawa, malupit at sadyang pumatay. At itinago iyon sa likod ng kasinungalingan. Ngunit ang tanong, bakit? Ano ang itinatago nila? Kinabukasan, pinilit kong maging normal sa klase, pero ramdam kong hindi ko maitago ang bigat ng konsensya. Habang nagdidiscover kami ng mga fractions, napansin kong nakatitig sa akin ang isa kong estudyante, si Paulo. "Maam," bulong niya, "naririnig niyo rin po ba sila?" Natigilan ako. "Sino?" "Yung mga batang tumatawa, lalo na po kapag hapon. Minsan po kausap ko sila, pero hindi ko nakikita ang muka." Nanlamig ako. Hindi lang pala ako ang nakaririnig, isa pang bata ang nadadamay. Dali-dali kong tinapos ang klase at pinakiusapan si Paulo na huwag munang ikwento sa iba ang nararanasan niya. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong palala ng palala ang lahat. Kinagabihan, bumalik ako sa paaralan. Bitbit ko ang 2 susi at ang abo ng logbook na inilagay ko sa sobre. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong kailangan kong muling bumalik sa silid 4B. Pagpasok ko, tahimik na naman ang buong gusali. Ngunit sa mismong pagbukas ng pinto ng silid, sinalubong ako ng amoy ng usok at abo. Ang mga mesa ay nakahanay muli, eksakto sa lumang class record. Sa bakanting upuan, nakasulat na naman ang pangalan, siyas Miss Teresa. Napalunok ako. "Nandito na ako, ano ang gusto niyo?" Sa isang iglap, lumitaw ang figura ni Miss Teresa, mas malinaw kaysa dati. Hindi na siya puro usok. Parang guro ulit na nakapalda at may hawak na tsalk, ngunit ang mukha'y puno ng lungkot. "Ana," wika niya, "huwag kang tumigil. Malapit mo nang matuklasan ang lahat. Ngunit mag-ingat ka. Ang anino ng punong guro ay narito pa rin. Ayaw niyang may makaalam." "Bakit niya ginawa iyon?" tanong ko. "Bakit isinakripisyo ang mga bata?" Tumulo ang luha sa mata ni Miss Teresa. "May papeles, may mga dokumentong ayaw niyang lumabas. Ang gabi ng sunog, may mga estudyanteng nakakita sa kanyang pandaraya sa pondo ng paaralan. Takot siyang maiparating sa labas, kaya ikinandado niya ang pinto para walang makapagsalita." Halos gumuho ang tuhod ko. Hindi lang kapabayaan, kundi sadyang krimen. Pumatay siya ng mga inosenteng bata upang mailigtas ang sarili. Biglang yumanig ang buong silid. Ang mga mesa'y nagliparan at ang mga kurtina'y pumalo na parang may malakas na hangin. Sa pisara may lumitaw na sulat, "Tumigil ka na."
Kasabay nito, mula sa sulok, isang matangkad na anino ang unti-unting lumitaw. Hindi bata, hindi guro. Isang lalaking nakabarong, nakasuot ng sombrero at malamig ang tingin. Ang anyo ni G. Alvarez. Ana, wika niya sa malalim na tinig, huwag mong pakialaman ang nakaraan, wala kang karapatang buksan muli ang sugat. Wala akong balak manira, sigaw ko. Kahit nanginginig, gusto ko lang bigyan ng hustisya ang mga batang namatay. Ngunit tumawa siya, malakas, malamig. Hustisya? Matagal nang sarado ang kabanatang iyon. Kung ipipilit mo, ikaw ang susunugin ko sa alaala. Mula sa kanyang anino, nagliyab ang sahig at naramdaman kong tumataas ang init. Ngunit bago ako malamon ng takot, muling nagsalita si Miss Teresa. Huwag kang sumuko, Ana. Ang pangalan nila ang sandata mo. Banggitin mo ang bawat isa. Dali-dali kong kinuha ang class record at binasa ang mga pangalan ng mga bata, isa-isa, habang nanginginig. Isabel, Tomas, Mario, Clara. Sa bawat pangalan may liwanag na lumalabas mula sa sahig at ang mga aninong batay lumilitaw, nakapila, nakatingin kay G. Alvarez. Ana. Sigaw nila, ilantad mo! Nagalit gi-anino ng punong guro. Hindi! Akin ang katahimikan dito. Ngunit ang mga batay humawak-hawak ng kamay, bumuo ng bilog at ang liwanag ay lalo pang lumakas. Napaatras ang anino, sumisigaw hanggang sa tuluyang naglaho sa ulap ng usok. Naiwan akong hingal na hingal. Ang mga batay nakatingin sa akin, payapa, at sabay-sabay nilang sinabi, Maam, tapusin niyo. Bago sila maglaho, iniabot nila sa akin ang isang lumang folder na puno ng dokumento, mga resibo, tala ng pondo, at isang liham na naglalahad ng anomalya ni G. Alvarez. Nang hawakan ko iyon, nagdilim ang buong silid. Ngunit sa huling iglap, bago ako mawala ng ulirat, narinig kong bumulong si Miss Teresa. Dalhin mo ito sa labas. Ipakita mo ang totoo. Doon lang kami makakawala. At pagmulat ko, nasa gitna na ako ng quadrangle, hawak pa rin ang folder. Sa paligid, tahimik ang buong paaralan. Ngunit sa malayo, mula sa lumang kampana, may marahang tunog na umalingaw-ngaw, isang paalala na hindi pa tapos ang laban. Hindi ko na binibitawan ang folder na iniabot ng mga bata. Para itong apoy na bumabalot sa mga palad ko, ngunit hindi ako nasusunog. Sa halip, bigat ng katotohanan ang nadarama ko. Mga resibo, tala ng pondo, at sulat na nagpapatunay sa kasalanan ni G. Alvarez, lahat ng ito'y mga ebidensyang itinago sa loob ng dekada at ngayon ay nasa kamay ko. Kinabukasan, hindi ko alam kung paano sisimulan, ngunit dumiretso ako sa munisipyo. Doon, tinungo ko ang opisina ng isang matandang empleyado ng archive na minsan ko nang nakausap, si Mang Ernesto. Kung may gusto kang ipakita, iha, aniya habang inaayos ang salamin sa mata, dapat handa kang marinig ang lahat. Isa-isa kong inilatag ang mga papel sa mesa niya. Tahimik siya habang binabasa, ngunit ang bawat pagbabakas ng kanyang mukhay nagpapakita ng gulat at pangamba. Matagal na itong kwento, bulong niya, pero walang naglakas ng loob na buksan muli. Kung ilalabas mo ito, guguho ang pangalan ng ilang tao na hanggang ngayon ay iginagalang. Wala akong pakialam, sagot ko. Hindi sila ang iniisip ko. Ang mga batang iyon ang mahalaga, kailangan nilang makalabas. Pagbalik ko sa paaralan, ramdam kong mas mabigat na ang hangin. Ang mga estudyante ko'y mas tahimik at si Paulo ay biglang nagtanong sa harap ng klase, Maam, tapos na po ba sila? Yung mga kausap ko tuwing hapon, halos mabasag ang puso ko. Hindi pa, Paulo, pero malapit na. Pagkatapos ng klase, nagsimula akong maghanda. Dinala ko ang mga kandila, ang class record, at ang folder ng ebidensya. Alam kong ang huling gabi na ito ang pinakamahalaga. Kung hindi ko ito tatapusin,
baka habang buhay nang nakatali ang kanilang mga kaluluwa. Pagsapit ng hating gabi, bumalik ako sa silid 4B. Doon, inayos ko ang mga kandila sa paligid, inilatag ang record at ang mga dokumento sa gitna ng mesa. Tahimik ang buong gusali, maliban sa tunog ng hangin na humahampas sa mga bintana. Isa-isa kong binanggit muli ang mga pangalan ng mga bata. Habang ginagawa ko ito, dahan-dahang lumilitaw ang kanilang mga figura. Hindi na sila usok o anino lamang, tila mga batang buhay na muli nakaupo sa kanilang mesa, nakatingin sa akin na may halong tuwa at lungkot. Sa huli, lumitaw si Miss Teresa. Nakasuot siya ng parehong palda at blouse, ngunit ngayon wala nang usok sa kanyang mukha. Luhaan siya, ngunit payapa. Salamat, Ana, mahina niyang sabi. Ngayon, ipakita mo sa kanila. Biglang umuga ang sahig. Mula sa sulok ng silid, unti-unting nabuo ang anino ni G. Alvarez, mas malaki at mas madilim kaysa dati. Hindi mo pwedeng gawin to, ang malakas niyang sigaw. Ang nakaraan ay nakabaon na, huwag mo nang halukayin. Ngunit tumindig si Miss Teresa sa tabi ko. Hindi ka na makakapigil. Matagal na kaming naghintay. Humawak ako sa folder at itinaas ito. Ito ang katotohanan. At sa harap ng mga batang ito, sa harap ng guro nilang nasakal sa kasinungalingan, ilalantad ko ito. Sumigaw ang anino at ang buong silid ay tila nagliyab, ngunit sa mismong apoy na iyon, ang mga batay sabay-sabay na umawit, isang dasal na hindi ko maintindihan, ngunit puno ng lakas. Ang kanilang tinig ang naging apoy na sumunog sa anino ni Alvarez hanggang sa tuluyan itong maglaho. Pagkatapos, biglang naging tahimik ang lahat. Isa-isa ang mga batay lumapit sa akin. Ang batang babae na una kong nakita sa bintana ay ngumiti, mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Salamat, ma'am. Nakalabas na kami. Unti-unti silang naglaho sa liwanag para mga bituing umuwi sa kalangitan. Si Miss Teresa ang huling lumapit. Salamat sa pagbibigay ng tinig sa amin. Ngayon, makakahinga na ako. Paalam, Ana. At siya'y naglaho rin kasabay ng huling sindi ng mga kandila. Kinabukasan, nagpunta ako sa Kapitolyo at ibinigay ang mga ebidensya sa lokal na pamahalaan. Kumalat ang balita at sa unang pagkakataon matapos ang maraming dekada, lumabas ang katotohanan. Ang sunog ay hindi aksidente kundi krimen at ang pangalan ni G. Alvarez ay tuluyang nabura sa listahan ng mga iginagalang. Ang paaralan ay nagpatayo ng maliit na bantayog para sa mga batang namatay, pati na rin kay Miss Teresa, bilang paalala ng kanilang sakripisyo. Ang silid 4B ay hindi na ginamit muli bilang classroom. Ginawa itong isang maliit na museo ng alaala, may nakadisplay na class record, litrato, at ilang gamit na nakaligtas sa sunog. Makalipas ang ilang linggo, isang hapon, nagpaiwan ako muli sa paaralan. Hindi ko alam kung bakit, pero hinila ako ng damdamin kong bumisita sa quadrangle. Tahimik ang lahat, maliban sa tunog ng hangin sa mga dahon ng akasya. Ngunit mula sa lumang kampana, isang beses itong tumunog, malinaw malakas kahit wala namang humihila. Napangiti ako at napaluha. Alam kong iyon ang kanilang pamamaalam. At sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi na ako nag-iisa. Sa tuwing papasok ako sa silid ng ibang estudyante, dala ko ang kwento ng mga batang iyon na ang boses ng mga pinatahimik ay kailanman hindi lubos na mawawala. Sa bawat tunog ng kampana tuwing dapit hapon, naroon pa rin sila hindi upang takutin, kundi upang magpaalala na ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay laging lalabas sa liwanag.